Nilinaw naman ng Commission on Elections na tila malabo na kung magsasagawa ng plebisito ngayong taon para sa charter change ayon sa COMELEC. Hanggang ngayon kasi ay wala pang isinusumiting petisyon sa kanila para sa People's Initiative. Si Luis Erispe sa sentro ng Balita Live. Naomi, nagsalita na nga ang Commission on Elections na posible silang magipit sa oras para isagawa ang plebisito para sa CHA or Charter Change bago ang 2025 national and local elections. Sa kabila ng patuloy na pagsusumite ng mga pirma sa mga local COMELEC offices para sa People's Initiative for CHA, ang Commission on Elections binasag na ang mga kuro-kuro na magiging mabilis umano ang takbo ng PI at plebisito para sa CHA. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una, hindi uusad ang komisyon nang walang isinusumite sa kanilang petisyon at higit sa lahat, posibleng magipit na sila ng oras kung matatagalan ng petisyon dahil sa ngayon, prioridad nila ang maghanda para sa 2025 national and local elections. Ayon pa kay Garcia, kung Enero sana iniihahain sa kanila ang petisyon, aabutin sana ang plebisito ngayong taon. Pero kung matatagalan ito, posibleng sa 2026 na ito isagawa dahil hindi na sila pwedeng magsagawa ng plebisito habang naghahanda para sa dalawang eleksyon na isasagawa sa susunod na taon. November, December, kasi nga yung peak na ng preparation yon at saka magkakaroon kami ng mga ERB hearings para doon sa mga nagparehistro ng mga botante. Pag November, December, we cannot do that. We cannot do the plebiscite. Dagdag pa ni Garcia, kahit nakasaad sa COMELEC Resolution 10650, ang resolution para sa People's Initiative, na dapat ay 60 days lang ang pinakamatagal na panahon para sa verification, posibleng matagalan naman sila sa pagtukoy kung sapat ba ang bilang ng mga pirma. Dito kasi ang masinsinang proseso para silipin kung may 3% ba na nakalap na pirma sa bawat distrito at may nabuubang 12% para naman sa buong bansa. Period to make the determination. Ibig sabihin, kapag pwede kang magyari, isang taon yung determination dun eh. Di ba? Hindi kami tinali doon sa guidelines. Determination of what? Whether sufficient siya in form and substance or whether nakuha yung 12% or 3%. Nasa amin yun eh. Constitution. The determination by COMELEC can take some time. But the conduct of the election should proceed as is. Yeah, Because it is the mandate of the Constitution. Yeah. Sa kabila naman ng pahayag ni Garcia na posible silang magipit sa oras, tuloy-tuloy pa rin nilang tatanggapin ang mga pirmang isinusumite sa kanila sa ngayon kahit wala pang petisyon dahil ito umano ang kanilang ministerial duty. Sa pahayag naman na posibleng questionin ng Senado ang ministerial duty na ito ng COMELEC, sabi lang ni Garcia, handa silang harapin ito kung idudulog ito sa Korte Suprema at ang questionin ay ang COMELEC Resolution 10650 na sinusunod nila. Sa oras din na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, hands up na agad sila sa pagtanggap ng mga pirma. Sabi naman ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na siyang nangunguna sa likod ng pagkarap ng mga pirma sa buong bansa, sa ngayon ay may nakalap na silang humigit kumulang 2 milyong pirma sa buong bansa. Ito ay 30% sa hinihingi ng batas na 12% na pirma sa buong bansa. Aabuti naman anya ng 2 hanggang 3 buwan pa bago sila matapos sa pagkalap ng mga pirma. Ang dami nang nakulate. So, probably in 2 to 3 months matatapos nila. So, with regards to the filing, we will file it as soon as we have reached the threshold. Inamin naman ng grupo na noong January 2, bago sila magsimulang humalap ng mga pirma ay lumapit sila sa mga kongresista para sa lugar na pupuntahan bawat distrito para magsimula sa pagpapirma. Pero hindi na lumagpas pa dito ang tulong na hiningi nila sa mga mambabatas. Sinabi rin nila na bago nila papirmahan ang publiko o papirmahin ang publiko, nabigyang linaw naman nila ang nakalagay sa papel na nais nilang isulong dito ay ang pag-isahin ang boto ng Senado at Kamara sa pagbabago ng saligang batas. Fully transparent, fully understood by the people what they are signing because nakalagay po yan doon sa signature form kung ano yung kanilang pinipirmahan.
Naomi, sa ngayon nga dahil wala namang isinusumiting petisyon sa COMELEC at wala ring kumukontra at dumudulog sa Korte Suprema para nga dito sa ginagawa nilang pagtanggap ng mga pirma na ibinibigay sa mga local COMELEC offices. Sa ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma mula sa grupo nga pirma para nga dito sa mga signatures for Chacha. At sabi naman ng pirma, itong grupo na nasa likod ng pagkalap ng mga pirma sa ngayon ay kinokolate na lang nila ang nasa 70 na mga distrito para mabuo nila yung 3% sa bawat distrito sa buong bansa at 12% naman ng mga pirma para sa mga voters sa buong bansa. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.